Pero pag niremind mo ang isang Muslim na huwag mong gawin yan dahil malaking kasalanan yan sa Diyos, ano ibig sabihin nun? May kabilang buhay, may araw ng paghuhukom. Kaya ang mga Muslim, nagsusumikap sila na gumawa ng pagsamba. Dahil alam nila na ang lugar natin ay temporary lamang at may kabilang buhay. Kalakip ito sa kanilang pananampalataya araw-araw. Kung bakit sila hindi natatakot magbigay ng kawang gawa. Kung bakit gano'n na lang ang pagputol nila sa kanilang mga tulog, pagpapahinga at hanap buhay dito sa Saudi Arabia. Makikita natin na kung saan every sala sa mga tindahan isinasara. Hindi po ba? May isang kwento na kung saan dito sa lugar ng Abkik na may isang kano na mamimili. Pumasok sa bakala, nag-adhan, sinaraduhan ng may-ari. Sabi nung kano, customer is always right. Pagbintahan mo muna ako bago ka pumunta dyan. Sabi hindi, nag-adhan na. Sabi niya, mamimili ako. Sabi niya, kahit gaano kalaki ang bibilhin mo, oras ng sala, mas malaki yon. Dahil sinabi niya, Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila, mas malaki yon kaysa sayo. So sarado pa rin na hindi nakabili ang kano. Ito yung way, naging dahilan ng kanong ito, ay nag-isip, bakit gano'n ang mga Muslim? Pera na, ayaw pang kunin dahil daw sa sala, sarado. Saan ka nakakita ng gano'ng mga tindahan? Di ba? Sa atin sa Pilipinas, dasal, sasarado mo to, naku, malaking mawawala sa akin. Di ba? Kung 5 times isarado yan. Kaya nga, yung ilan, kapag ilang kumpanya, kapag ang nag-a-apply Muslim, iniisip nila, naku, ito, magsasala ito 5 times a day, so makakabawas ito sa trabaho niya. Kaya tabi ka muna. Di ba? Yun ang problema, na kung saan nagkakaroon ng discrimination. At kung ang isang Muslim ay maghahanap buhay at mas papahalagahan niya ang hindi priority, at pababayaan niya ang mas priority, ay magkakaroon siya ng problema. Tandaan natin na ang problema natin at kasiyahan natin dito ay maliliit na bagay lamang ito, mga kapatid. Ang pinakamalaking bagay na mahalaga sa atin ay ang kabilang buhay. Hindi tinuturuan ng mga Muslim na kung saan wala kang ibang gagawin kung hindi magsala ka lang na magsala, wag kang maghanap buhay. Tinuturuan po tayo na maghanap buhay ng tama. At huwag mong pabayaan ang pinakamahalaga. Dahil alam mo at alam ko na hindi ka mananatili dito. May isang araw na lilisanin mo ito. Ayaw mo man o gusto mo, ay iiwan mo ang mundong ito. Ang tanong, ano ang naihanda mo sa pagkatapos ng kamatayan? Isipin nyo kung anong naihanda mo. At ano ang kasiguraduhan mo? May kontrata ka ba sa Diyos na ikaw ay paraiso? O baka guni-guni mo lang na sinasabi mo, hindi, paraiso ko. Sa'yo ba ang paraiso? May kontrata ka ba? Sa Islam, ipinapaliwanag kung paano ka magsusurvive sa mundong ito ng mapayapang pamumuhay at paano ka magsusurvive na makamit mo ang paraiso sa kabilang buhay. Isa rin sa huling haligi ng pananampalataya ay maniwala sa tinatawag na tadhana. Ang Muslim, pinaniniwalaan at tinatanggap niya ang lahat ng nangyayari ay sa kapahintulutan na nag-iisang Panginoon. At siya ang nakakaalam kung ano ang wisdom, diwa ng lahat ng nangyayari. May mga nangyayari na kung saan kasiyahan ang dulot nito. May mga nangyayari na kalungkutan ang idinudulot nito. Pero sa kabila ng mga nangyaring yon, may diwa kung bakit nangyari. At lahat ng yan ay hindi mangyayari maliban sa kapahintulutan niya. At may mga bagay na akala natin ay maganda para sa atin, yung pala ay masama. May mga bagay naman na akala natin ay masama, yung pala ay maganda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakakaalam at kayo ay walang mga alam.